Out of 2,000 na na-file ko, 343 batas na ngayon. Yun, nagbudot si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan, kaya magbudot sa tayong lahat. Wag na, uy! Si Bong Revilla po, sa akin pong pagiging senador, nakapaghain ng 2,000 panukalang batas at nakapagpasa ng 343 na batas na ngayon. Kaya sa inyo pong lahat, tandaan ninyo, si Bong Revilla ipaglalaban ang karapatan ng bawat isa sa inyo hanggang sa huling patak ng aking dugo. Sabi niya dito mga Lodi, meron daw po siyang 2,000 bills and resolution filed. Tapos yung 343 daw po doon, ginagamit na ngayon at naisabatas na. So eto, pupuntahan natin. Alamin po natin kung may katotohanan po ba ang lahat ng sinabi ni Bong Revilla. Sinasabi niya mga Lodi, na siya daw po ang may gawa ng 343 na batas na ngayon at 2,000 daw po yung bills and resolution na pinail niya. Pero, ang makikita natin dito mga Lodi, iilan lang. Tapos co-authored na po lahat yan. Nag-iisa lang po yung nakita natin na authored Bong Revilla Jr. Yung sa helmet law lang ng RA 10054. Yo, what's up mga Lods? It's Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Wow, ang tindi po talaga ng senatorial lineup ni PBBM. Eto po mga Lodi, gusto ko lang po talakayin ang mga sinasabi po ni Bong Revilla. Kasama po kasi siya diyan sa senatorial slate ni PBBM, yung alyansa daw po ng pagbabago. Pagbabago, tapos luma yung mga muka. So eto mga Lodi, hindi po ako galit dito po kay Bong Revilla. Ang akin lang dito, maging eye-opener po sa inyo, baka mabudol din po ulit. At makapasok na naman po, ang sinasabi po lang, wala daw pong bahid ng korupsyon. So, eto, pakinggan nyo mabuti ang sinabi po ni Bong Revilla na ipinagmamalaki po ni PBBM sa kanyang lineup. Eto po. Inalal nyo ko bilang number 2 senator noong 2004. Noong 2010, inalal nyo kong number 1 senator. Ganyan talaga ang eleksyon mga Lodi. Kung ano po yung ikakabida po nila, yan po ang kanilang sasabihin sa kanilang kampanya. Pero bakit nga po ba naging number 1 si Bong Revilla mga idol nung time po na siya tumakbo bilang senador ng ating bansa? Ito po ang dahilan mga idol. Yes, tama po kayo mga Lodi. Dahil po yan sa budots. At nung dati po mga Lodi, si Tatay Duterte nagbudots, yan po ay ginaya po ni Bong Revilla at naging epektibo naman po sa kanyang pangangampanya. At eto nga mga Lodi, may nakikibudos din po sa kanya. Anak ng tinapay. Yung dating akala natin kay galing-galing na gobernador dyan po sa Cebu, ngayon po nabalutan na po ng ginto ang katawan. Pro Duterte to kung hindi ako nagkakamali. Ngayon mga Lods, pro BBM. Iba talaga nagagawa ng salapi mga idol. Nagbabaliktaran yung dating humihimod kay Tatay Duterte. O eto pa mga Lodi sinagot po ni Bong Revilla ang about po dyan sa issue sa budot. Pakinggan yung mabuti at nagyabang po siya dito kung anong ginawa niya. Action po naman sa mga naglalabas ang komento sa social media na budots lang daw ang ambag sa Senado. Yeah, budots. Totoo po yun. Budots, nagbudots si Bong Revilla. Pero yung budots na yan, yung mga batas na nagawa ko. Wow, ang budots daw po na yan, yan po yung nagawa niyang batas. Out of 2,000 na na-file ko, 343 batas na ngayon. Yun, nagbudot si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan, kaya magbudot sa tayong lahat. Wag na! Uy! Wag nyo na kami idamay dyan sa budosin nyo. Ang dami po niyang sinabi na batas na kanyang ipinapasa. 2,000 something daw po yun. Tas 300 plus daw po yung naipasa mga Lodi, no? O, eto mga Lodi. Tuloy pa natin dito. Lilinawin po natin yung sinabi ni Bong Revilla. Eto po muna mga idol sa kanilang kampanya. Si Bong Revilla po, sa akin pong pagiging senador, nakapaghain ng 2,000 panukalang batas. Mga ibinibilang panukalang batas ni Bong Revilla. Pakinggan nyo mabuti at aalamin natin kung ano po yung mga batas na yan. At nakapagpasa ng 343 na batas na ngayon. Tandaan nyo 343 na batas na daw po ngayon. Na napapakinabangan natin ngayon. Kasama dyan yung sa mga lola at lolo, yung 80, 85, 1995 na matatanggap sila ng 10,000 pesos para sa ating mga lola at lolo.
At yung sa mga estudyante, Oh. yung anti-no permit, no exam policy, Naniniwala kayo mga idol, kay Bong Revilla po yung anti-no permit policy mga lods? bawal na yan. Yung dati hindi nila pinagtatake ng exam kapag hindi fully paid ang tuition fee. Bawal na yan. Nandyan din yung lifetime validity ng birth certificate, death at marriage certificate. Dati every time re-renew mo yan, babayad ka. Ngayon hindi na po pwede. Eto pa mga lodi, maniniwala kayo na siya po ang nagpapasa ng batas na iyan. Marami po nagawa si Senator Bong Revilla. Ako'y naniniwala na hindi ko mararating itong aking kinalalagyan kung hindi dahil sa inyo mga kababayan ko. Palagi kayo nakasuporta sa akin, mapa pelikula, mapa telebisyon, mapa Tolome. Dati yun Bong Revilla. Public service, nandiyan kayo. Kaya sa inyo pong lahat, tandaan ninyo, si Bong Revilla ipaglalaban ang karapatan ng bawat isa sa inyo hanggang sa huling patak ng aking dugo. Maraming salamat po, Bong Revilla! Nakakamanghang mga litanya ng isang tumatakbong senador. Sabi niya dito mga lodi, meron daw po siyang 2,000 bills and resolution filed. Tapos, yung 343 daw po doon, ginagamit na ngayon at naisabatas na. So, eto, pupuntahan natin. Alamin po natin kung may katotohanan po ba ang lahat ng sinabi ni Bong Revilla. May nakalagay po kasi dito, mga lodi, sa Google. Bong Revilla Jr. PH, Legislative Accomplishment. Bills and resolution authored and co-authored. Yan po ang hindi hinighlights doon Authored and co-authored. Ibig sabihin ng authored, siya po talaga ang may pasimula, utak ng batas na iyon. Ang co-authored mga lodi, sumang-ayon lang po siya doon o pumirma doon sa may gawa po ng batas. Kumbaga naki-epal, ganun. Correct nyo ako kung mali yung explain ko Parang ganun yung pagkakaintindi ko. 2,000 bills and resolution filed. Yan po ang highlights doon po sa kanilang kampanya. Pinagmayabang niya nung in-explain niya yung about sa budot. Tapos 343 daw po ang enacted into law. So, eto, alamin natin. Ano po ang authored ni Bong Revilla Jr. na batas? Kung gaano po karami. At alamin po natin kung ano po yung mga co-authored ni Bong Revilla. Pero hindi po lalahatin yung may mga pakinabang lang daw po kuno na pinagyayabang nila. Alamin po natin. So, dito yan mga lodi. Ayan. Nasa taas ko po, ito. Bong Revilla authored. Siya ang may pakana, utak. RA 10054 Act, an act mandating all motorcycle helmets to wear standard protective motorcycle helmets while driving and providing penalties therefore. Oy mga rider, siya po pala ang author niyan. Pero okay naman yan mga lodi, sa safety po kasi natin yan. Pero kung naiinis kayo dyan sa panukalang yon, siya po pala ang author niyan mga motorcycle riders. So, eto mga lodi eto po yung humighlight sa akin. Sinasabi niya mga lodi na siya daw po ang may gawa ng 343 na batas na ngayon at 2,000 daw po yung bills and resolution na pinail niya. Pero, ang makikita natin dito mga lodi, iilan lang. Tapos, co-authored na po lahat yan. Nag-iisa lang po yung nakita natin na authored Bong Revilla Jr. Yung sa helmet law lang na RA 10054. Yan lang po ang nakita nating authored o siya po ang may utak. I-correct nyo po ako kung mali ako mga lodi dahil yan po ang pagkakaalam ko or hindi po ba updated ito pong website na ito. Kasi kung nagyayabang po si Bong Revilla Jr. na siya po ang may utak na mga ganyan-ganyan, na ipapasa niya yung batas na 300 something, nagkakamali kayo mga lodi. Marami sila niyan. Kumbaga, co-authored lang po siya doon sa mga batas na pinagmamayabang niya po. Tapos, eto pa ang nakakapagtaka. About po sa Magna Carta of Women. Di ba alam naman po natin na hindi po talaga siya ang may utak niyan? At eto po yung pinakasikat sa lahat mga lodi. Yung RA 10630. Yung Juvenile Justice Welfare Council. Sino po ang sa tingin nyong may pakanan yan, mga lodi? Enjoying the presumption of minority, a child 15 years of age under at the time of the commission of the offense shall be exempted from criminal liability. However, the child shall be subjected to intervention program pursuant to Section 20 of this Act. A child above 15 years but below 18 years of age. Sino po ang may gawa niyan? Kilala nyo yan? Yung may pakana ng paglaki ng ulo ng mga teenager. Kaya hindi natatakot gumawa ng krimen.
Yan po ang inayawan ni Tatay Duterte. Pinababago niya yan. Ewan ko po kung nabago ba yan. Dahil mga Lodi, yung 15 may utak na po yan mga Lodi. Kaya nang gumawa ng krimen. Sige nga mga Lodi, kung kilala nyo kung sino po ang author nun, paki-comment po ang pangalan ng senador na gumawa po ng batas na yon. Yung pag-baby ng mga batang kriminal at hindi daw po pwedeng makulong. Yan po ang pinagmamayabang ni Bong Revilla Jr. mga idol. Ang dami po, 343. Pero sa tingin ko, nag-iisa lang po yung author niya dyan. Naku po, kung kayo mga Lodi ay mabubudol, ako po hindi. Lalo na't panahon ng kampanya, no way. Ang natatandaan ko po at tumatak sa isip ko, ito pong ginawa po nilang kalokohan about po dyan sa Flander case. Billions po ang pinag-uusapan nung time na yon mga Lodi. Tapos 4 na taon mahigit daw po siya nagdusa sa kulungan. Pero ang ending po mga Lodi, pinawalang sala po o not guilty sa panahon po ni Tatay Duterte. Para sa akin mga Lodi, okay lang yung ginawa ni Tatay Duterte para makapag-focus nga naman sa trabaho. Yan po ang tumatak sa isip ko. Lahat po na may kaso na lumampas na po ng ilang taon at hindi pa rin po napapatunayan, pinakawalan po para makapag-umpisa na po ulit tayo at makapag-focus sa kung ano man po ang dapat unahin sa problema ng bansa. Yan po ang nabiliban ko kay Tatay Duterte. Kahit nilawan ka, kahit kung ano pang kulay ang iyong partido, hindi inalis ni Tatay Duterte sa posisyon as long as nagagawa mo yung iyong tungkulin ng maayos. At yan po ang nangyari, kaya po naging not guilty po. Marami po silang senador. About po dito sa plunder na multi-billion peso pork barrel fund scam na sinampa po kay Bong Revilla at sa iba pong senador. At nung dati mga Lodi, ito po yung panay dikit kay Tatay Duterte, alam na naman si Bong Revilla mga Lodi. Kung saan po ang may pwesto at nakakalamang po sila, dun po yan kakapit. Kaya po nandyan po siya sa alyansa ni Bongbong Marcos Jr. Yan po mga Lodi, ang ating ibinahaging video sa inyo. Eye-opener lang po ito, inuulit ko kung ano po talaga ang nagawa ni Bong Revilla na ipinagyayabang ni Bongbong Marcos Jr. sa kanyang senatorial lineup. Hanggang dito na lang po mga Lodi at huwag na po tayong papa-scam dun po sa mga pinagsasabi nila na sila po ang may gawa ng batas na iyon. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin sa kalam.